Pero kailangan kasi hindi ba kailangan ng solution? Anyways, nakakapagod magsulat. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 5x minus 6 greater than 0. So, remember, dahil greater than, yung mga critical points natin, so walang shade yun, no? So, kunin natin yung critical points. So, copy natin yung x squared plus 5x minus 6 greater, equals lang muna. 0. So, ngayon, anong factored form na ito? Kukunin mo kasi yung factored form na ito, and factorable naman to. So, ano magiging factored form niya? Sumagot kayo para matapos natin lahat. Kasi pag hindi kayo sumasagot, guys, hindi natin matatapos yan. Bahala nga kayo. Ayaw nyo naman sumagot. Ayaw nyo? Negative 2 tsaka 3. Sinabi ko na yung kanina. So, magkakaroon tayo ng 6 tsaka 1 negative. That's correct. Hindi nakikinig si si Idol So, ngayon, magkakaroon tayo ng dalawang parenthesis. Equate natin sa 0. So, kung negative to guys, ibig sabihin plus minus yung nakalagay lagi So, magkakaroon tayo ng x plus tsaka x minus. Then, mas malaki yung plus dapat. So, magkakaroon tayo ng 6 tsaka 1. So, 6 times negative 1, that is negative 6. 6 minus 1, magiging positive 5. So, ngayon titig method, magkakaroon tayo ng x equals negative 6 at x equals 1. So, ito yung magiging critical points. So, sa case na to guys, ang gagawin natin is sa numbered line na. So, sa numbered line, lagay mo lang dito yung 0 sa middle. Then, dito yung negative numbers. Dito yung positive numbers. So, dito yung negative 6 natin. So, nandito siya part. Then, yung 1 natin nandito. Then, gusto mo maraming number. Dilagyan mo ng mga dot, unit pa dyan na ganyan, no? Pero, hindi naman importante yun actually. So, sabi natin, meron tayo ditong or, wala siyang or equal. So, itong mga nakuha nating critical points is wala siyang shade. Ayun, nalagyan mo ng ganyan para maintindihan mo, no? So, open circle lang sila parehas. So, kapag may ganito na tayo, guys, magka-test point ka na. So, kukuha ka ng points sa left ni negative 6, sa middle ni negative 6 at ni 1, and sa right ni 1. So, ano yung mga numbers na pwede nating kunin sa left ni negative 6? Wala. Hindi wala. Sa middle ni negative 6 at 0 ni 1, wala din. Wala na tayong ilalagay pala dito eh. So, negative 7. Sige, pwede yan. So, sa middle naman ni negative 6 tsaka ni 1, anong gagamitin mo? Nababoard ka na, Idol Rapi. So, anong gagamitin natin? Negative 2. Na, available naman yung 0 eh. So, 0 na ilalagay natin. Then, sa right ni 1, anong ilalagay mo? 2, that's correct. So, ngayon magka-test point ka na. So, sa test point, copy mo lang yung mga nakuha mo. So, ngayon meron tayong x equals negative 7. Then, ipa-plug lang natin yung dito, guys. Then, kapag true, shade natin yung part na to. Then, pag false, ikisan natin. So, magkakaroon tayo ng x squared. Palitan natin yung x, no? Ng negative 7. Then, squared natin. Plus 5. Then, negative 7. Minus 6. Then, greater than 0. So, ngayon magkakaroon tayo dito ng negative 49. 5 times negative 7 is negative 35. Minus 6 greater than 0. So, meron tayong 49 minus 35 minus 6. Anong kakalabasan nito?
That is 8. So, meron tayong 49. Ito namang negative 35 minus 6 magiging negative 41. Greater than 0. And yung 49 minus 41 is magiging 8. Greater than 0. At dahil greater than 0 yung nakuha natin na value, ibig sabihin true yung sagot. At kapag true naman yun, ibig sabihin yung part na nasa left ni negative 6 is part siya ng solution natin. So, lagyan mo ito ng shade. Then proceed tayo sa x equals 0. So, yung x equals 0. Ito yung given. Lahat ng variable, lagyan mo lang ng 0. So, magkakaroon tayo ng 0 squared plus 5 times 0 minus 6 greater than 0. Ano magiging sagot dito? Sagot muna sa mga numbers. So, yung 0 squared plus 5 times 0 minus 6 ay magiging, that's correct, magiging negative 6. Then greater than 0. So, ngayon, true or false? So, ito magiging tulog na mga ate. Kanino ba itong given? So, ito magiging false, di ba? Kasi negative eh. So, dahil false yun, ibig sabihin nakisa natin itong middle part. So, hindi siya solution. So, balik tayo sa x equals 2. Then, plug lang natin yung 2 sa lahat ng variable x sa given. So, magkakaroon tayo ng 2 squared plus 5 times 2, then minus 6, greater than 0. So, magkakaroon tayo ng 2 squared is 4. 5 times 2 magiging 10. Minus 6. Greater than 0. Ano magiging sagot? Magiging 8. Greater than 0. So, dahil greater than 0, magiging true rin siya. At kapag true yung sagot guys, ibig sabihin, sa number line natin, yung tinest point natin is true. So, shade natin yan. So, ngayon alam na natin kung ano yung solution set. So, left to right na lang kung ano yung interval notation niya. So, sabi natin mag-start tayo sa pinaka-left. So, yung mga numbers sa left ng negative 6 natin is papunta siyang negative infinity. Ilalagay mo yung negative infinity ngayon. Then, pag diniretso mo yun, tatama siya sa negative 6. So, isusulat mo yung negative 6. At dahil infinity guys, ibig sabihin, ito is parenthesis. Then yung negative 6 natin, sabi natin is open circle. Wherein kapag open circle siya, parenthesis din yung ginagamit. Pero hindi pa ito yung solution natin kasi meron pa tayong other solution sa right side. So magkakaroon tayo ng union. So start tayo sa left to right ulit. So from left, tatama sa 1. Copy mo yung 1. Then diretso mo yun. Tatama siya sa infinity natin na symbol. So lagay mo infinity na positive. Then parenthesis din. So ito yung magiging interval notation mo. Para doon. And kung gusto mo siyang gawing inequality notation, copy mo lang yung x, then yung negative 6. So, sabi natin guys, kapag yung negative 6 natin, yung arrow nasa left side, that is less than. So, pag less than, ano ba yung ng less than na symbol? Nakatalikod dapat yung kay x. Wala siyang or equal kasi hindi solution yung negative 6, no? Then, dahil meron tayong union, other solution is yung or. Meron tayong x. Meron tayong 1. Kapag nasa right side yung solution mo, greater than yan, ibig sabihin. So, dahil greater than, dapat yung symbol nakaharap sa x. So, ito yung magiging inequality notation mo. Ano siya ginagawa? Sundan.